dito tayo sa Jesus Miracle Crusade. Si Willie Almeida ay nagtayo din ng kanyang grupo na pinangalanan niyang Jesus Miracle Crusade. So ito ang kanyang mga paniniwala. Siya ay naniniwala according sa kanyang mga sa nakalagay sa history, no? Na oneness, ang kanyang paniniwala ay oneness. Three manifestations in one God. Ang isang Diyos ay nagpakita, nagpahayag ng tatlong beses. Ang Diyos nagpahayag, nag-reveal bilang God the Father in creation. At ito'y nagpakita din, nagpapahayag din bilang Son of God in redemption. Bilang Son of God. So, anak sa Diyos, pagkabaluktot, yun ay matawa na. Wala na sanang ang sinasabi lang bilang Son God, anak na. Pero ang sinasabi nila bilang Son of God, so dalawa lang. Ang God ay mayroong anak. Pero bakit walis? Walang mga pastor sa mga punduka, anak nasa Pahuway, Lincoln Judaeus Dublin. No? Lincoln Judaeus Dublin. And a spirit of God, spirit of God in regeneration. Wala na sanang ang spirit God in regeneration. Pero ano sinasabi? And a spirit of God. Walang grammar. Hindi man tayo fluent sa English, pero napakalinaw na hindi nakaintindi sa grammar. So, ang spirit of God, ibig sabihin, mayroong God, mayroong isang spirit. Ang God ay mayroong espiritu. Spirit of God. Dapat sinasabi dito na spirit God, wala nang nakabaloktot, no? At ang kanilang batayan, mga kapatid, ay ang Juan 14:9. So, ang batayan nila, mga kapatid, na ang Ama ay siya rin ang anak, at siya rin ang Holy Spirit. Ang anak ay siya rin ang Ama, at siya rin ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay siya rin ang Ama, at siya rin ang anak. Itong Juan 14:9. Ngunit kung ipatuloy natin sa 10-12, malinaw na mali sila. Grabe, no? Kaya sinasabi ni Willie Almeida at kanilang mga pastors, kanilang mga membro, huwag kayong magbasa ng Bible kasi mahirap yan intindihin. Baka maano lang kayo. Makabuang ng Biblia. Ito ang sinasabi nila. Sila ang nagbalakaw at istorya, makabuang ng Biblia, hindi mo kasagutan na. Kasi para hindi sila mabuking. Kasi ang San Juan 14 ay mayroon niyang bersikulo na marami. At ibisahin kung ilang bersikulo, ha? So, mayroong 31 verses ang San Juan. Pero bakit? Uminto sila sa 9. Grabe, no? So, basahin na ang kanilang ginagamit tulad sa Pentecostal Church, United Pentecostal Church, founded by Charles Apax Parham noong 1900 sa Manila. Ito ang sinasabi sa 9 na ginagamit ni Almeida. Jesus bitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan, o wala ka ba gihapon makaila kanako, Filipe? Ang nakakita kanako, nakakita usab samahan. Busa nga nung nag-ingon ka man, ipakita kanako ang amahan. Dito lang sila huminto. Kaya tama yung sinasabi sa iba na katay-katay o yung pinuputol nila ang naisulat sa Bible at i-connect nila sa ibang bahagi upang ma-justify nila na tama ang kanilang pag-intindi. Grabe, no? Dibulik din, no? Lagi ko ipatawad mo sulti, no? Pero never ko mo yun na masamang tao si Almeida. That is very wrong. That is against the will of God. Ang sinasabi ko lang, yung sinasabi ni San Agustin na condemn the sin but not the sinners. So kung ipatuloy natin mga kapatid sa Jess, wala na. Ang pastor, wag atubang tayo. Kung makaharap natin ang pastor nila doon sa plaza,
umupo na. Kasi malinaw yan ipinayang na mali ang kanilang pag-intindi sa Juan 14:9. Ito, ating mensahe. Sa 10, wala ka ba mo to, Pilipi, nga ako ana asamahan o amahan aniya kanako? Napakalinaw na dalawa sila. Ang amahan aniya kanako o ako ana asamahan. So dalawa sila na mayroong estado na sila ay isa. Okay, pag-mensahe na. Patuloy natin sa 11. Okay. Wala magikan kanako ang mga pulong nga sa chis pa rin. Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga aniha kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. So dalawa sila. Ang amahan nga aniha kanako gumawa sa kaniyang sariling gawain. Sa 11, tuuin ninyo nga ako ana asamahan o nga ang amahan aniha kanako. So dalawa sila. Pero mayroong kahimta, mayroong estado na sila ay isa. Kung dili panoo kamo nako tungod ni ining mga buhat, sultihan ko kamo ito. Malinaw na. Parang masyadong malinaw na dito sa 12. Sultihan ko kamo ang muto o kanako magbuhat sa akong gibuhat o magbuhat siyang labaw pa niini kay muadto man ako sa amahan. Napakalinaw. Muadto man ako sa amahan. Sa unso, dito mga kapatid, grabe. So, sa plaza sa una, dili pag hinambong yung Pentecostal, hindi na bumalik ang kanilang head pastor, wagi mo pa doon. Nga, ang uban, magpatik-atik mga membro, lingkod, litso. Kasi dito sa 8, 14 hanggang 15, dito I'm sorry, sa 15 hanggang 16, sa talata 8. Kamu naghukom sa tawanong paagi lamang apan wala ako maghukom kang bisan kinsa. O kon maghukom ako, husto gayod ang akong hukom. Kay dili man ako rang usa ang maghukom. Kinsa ba ikaw ba niya? Kung siya pangamahan ano, ingo man si Lord Jesus, kay dili man ako rang usa ang maghukom, kundi ako o ang akong amahan nga nagpadala kanako. Napakalinaw. Pero ano yung pinangaral sa Juan ng mga ngaral na walang iba kundi si Willie Almeida at mayroon pang iba na Juanes tulad ng sa Davao City na nakulong na Juanes man din yan. Malinaw na sinabi dito ng Panginoong Hesus, gusto gayon ang akong hukom kay dili man ako lang usa maghukom kundi ako o ang akong amahan nga nagpadala kanako. So paano maging ang ama siya rin ang anak? Baluktot, no? Napakabaluktot. Ito pa, sa San Lucas 23:47, ang Panginoong Hesus ay nagsasabi, Ama, ibigay ko sa iyo mga kamay ang aking espiritu. Ito, San Lucas 23:47. 47. I'm sorry. 46, hindi 47. Ito. Unya misigit si Jesus pagkusog amahan. Itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Napakalinaw. Kung ang ama siya rin ang anak siya rin ang ama, kasi sinasabi dito, Ama, ibigay ko. Ano ba itong yan? Ibigay ko sa iyo ang aking kaluluwa. Napakalinaw. So ang ama ay hindi ang anak. Ngunit mayroong estado na sila ay iisa. At yan ang kanilang pagiging Diyos. At yan ang sinasabi ni Lord Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan sa talata 10:30 na ako at ang aking ama ay iisa. So mayroong estado na sila ay dalawa, mayroon din estado na sila ay isa. At yan ang pagiging Diyos. Ito ang sinasabi.
sa 29, simulan natin. Ang akong amahan na mo'y naghatag nila ngari kanako, labaw sa tanan, o walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ang akong amahan o ako usara. So mayroong estado, kahintang na sila ay dalawa, at mayroong din kahintang na sila ay iisa. Sa pagiging persona, ang ama at ang anak ay iba, or dalawa sila. Ngunit sa pagiging Diyos, sila ay isa lang. Yan. So mali-mali ang ipinangaral ng mga wanis. No, mali-mali. Pero dahil sila ay sikta lang, kaya yan ang kanilang ipinangaral. Malinaw, no? Ito pa ang kanilang ipinangaral. Ang sinasabi ni Willie Almeida, the Holy Bible, the Word of God, it holds the answers to all questions about the Supreme Being and everything that relates to our faith and spirituality. No? Ibig sabihin, para sa GMCIM, yung Jesus Miracle Crusade International Ministry, na ang Biblia ay siyang batayan lang sa lahat ng mga sagot patungkol sa Diyos at sa lahat ng related na patungkol sa pananampalataya at sa spiritual aspects, no? So Biblia lang ang batayan para sa kanya, pero mali yan, mali yan, kasi marami pang hindi naisulat ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, at ang hindi naisulat ay mas marami pa kaysa naisulat. Yan ang yan ang sasagot sa baluktot na mga aral ng Jesus Miracle Crusade at sa iba pang sikta. At di ba sa mga kapatid, ang Gospel ni San Juan sa talata 21, versikulo 25. Kung Biblia lang ang batayan sa katotohanan, paano na yung hindi na isulat na ipinangaral ng ating Panginoong Hesus na nalalaman sa simbahan na kanyang itinayo? At ibasahin na, San Juan 21:25, dahil pa kayong mga butang na gibuhat ni Hesus, o kung gisulat pa ang tanan, nagtuwa ko nga ang tibuok kalibutan, dili gayon paigo nga kasudlan sa mga sinulat. Imagine. Marami pa ang mga bagay na ginawa ng Panginoon Hesus. Ngunit kung ito ay isinulat lahat, ako ay naniniwala na ang buong sanlibutan ay hindi kasya na kalalagyan sa mga naisulat. Yan ang sinasabi ni St. John. So paano natin masasabi na ang nakasulat lang sa banal na kasulatan ang ating paniniwalaan? Na mas marami man ang hindi nakasulat. Kung sasabihin nila na ang nakasulat sa banal na kasulatan ay katotohanan, yes, walang supak yan, tama yan. Pero kung sasabihin nila na Bible alone, yan na ang mali. Kasi paano yung hindi na isulat, hindi na ba yun paniniwalaan? Na ipinangaral man yan, ipinayag man na ang hindi nakasulat ay ipinangaral ng simbahan na itinayo ng ating Panginoong Hesus. Ating basahin mga kapatid, ang 2 Thessalonica 2:15. So, grabe, yung mga sikta, no? Kasi sikta na kaya, mga kapatid, sa mga dialogue sa mga plaza, walang pastor magpunta kung ang Katoliko ay may alam. Pero kung ang Katoliko ay walang alam, libutan pa na pastor. Pero kung Katoliko ang may alam, walang pastor magpapupan. Hindi sa pagmayabang. 1994 pa ko sa plaza sa Panabo City, nahinto lang noong pandemic at bumalik, nahinto na naman tuwing nang mayroong sa April na nangaral na walang anan at iba at hinaras ko. Kaya, pero nagpasalamat ako sa ginawa nila kasi naisipan ko magpunta sa ibang lugar upang doon mag-preaching. Baka gitugutan ng Panginoong Diyos upang malagay sa akin kaisipan na mayroon pang mga ibang lugar na nangangailangan pa. So doon sa Lasa, 1994 pa ako, mayroong mga pastor na magpunta. Pero nang masagot ang kanilang mga tanong, makahiring sila nga sila mahimo, mga wala. Ang iba,
sa daplin-daplin, sige kuan. Pero pag sugod na mo sa program, pag sinasabi ko lang, ano yung mga ano dyan? Itanong dito. Walay mo doon. So, ibig sabihin, ang mga pastor, maayo lang na sila kung mga katoliko wala magtuon. Pero mga katoliko nga nagtuon, di na sila magpapupa. Kasi ang ila ay pira lang. Kasi kung magpapupa sila, baka maliwanagan ang mga membro nila at baka umalis. At yan ay nangyari na, no? Noon, isang ansyano, no? Mga early of 2000, no? Wala pang mga sa 2000, wala pang 2001 siguro, no? Kasi matagal na yun, no? May isang ansyano ng saksi ni Jehovah, no? Nagtanong sa akin at pinagbigyan ko namin kasi doon mayroon pa mga ibang masibli. Pinabigyan namin na mag-wali siya. Pag tinanong ko na, doon na. Hindi ka naniniwala sa aking mensayon. Di ba kabuto ang katoliko mo igito ko ni Ginoong Hesus? Buot pa di mo ipasabot na gito ko ni Ginoong Hesus mo ang saksi ni Jehovah? Kabuang mangit siyang tubang. Gisinggit gitong isa niya ka membro. Gisinggit yun. Tumagalan siya no. Ano mga tumoy tinoon? Sumala sa Biblia. Wa mangit ka tubang. Bingon yun itong tao nga. Pamila na ko yung naon. Bingon yun siya, kung mauna nga di ka mo, klaro, ato ba tinuod, di mawa lang may saksi. Hawa yun siya, ating mong pamilya. Wala yun matubag, di man yun mo klaro nga maubay gitukon. Balik sa pautana. Kani bang saksi ni Jehovah? Mo ba niya ang iglesia nga gitukon sa Ginoo nga gisgutan sa Biblia? Takang magyong paliko-liko, mugamit mang Isayas 43:10 na kami ang mga saksi. Ating basahin. Ya pag-iwaro ko Kristiyan dahil na. Dito na. Kamu mao ang ako mga saksi o mga alagad nga akong gipili. Aron makaila kamo, umuto ka nako o makasabot kamo, makasabot na ako na Diyos. Walay Diyos na una ka nako, ni may lain pa sunod ka nako. Mo na dayo iyang gibasa. Pag-question. Kristiyan na. Wa mo siya kam kuan. Awa to iyang membro. Uto na mo kita, katoliko na. So, mga pastor sa plaza o katoliko nga nagtuon, hindi na magpapupa. Ano man, madlok man ang bawal at membro. Madlok na. Kanang sa Manisa, kanong nga sigig samok-samok. Nakakayadlaw na mo ang muundang na nasa mga debate. Kay maniwang man ang pastor na magtagamay man ang ilang membro. Mga matay ang mga tigulang. Di naman sila kakapig o mga katoliko. So, magtagamay sila. So, maniwang ang pastor kay mugamay man ang ilang 10%. So, yan mga kapatid, no? Binisaya lang tayo, no? So, kung sabihin nila na Bible alone, mali yan. Kasi, ang simbahan ay ang haligi at suwain ng katotohanan. Ibig sabihin, siya ang may-ari sa Biblia. Siya ang mag-explain ano ang ibig sabihin ng Panginoong Diyos na naisulat sa Biblia. Kasi, malinaw yung pinayag ha, di ba sa'yo na ang 1 Timoteo 3:15 na ang simbahan ay ang suhay ng katotohanan. So, atin sa'yo na, upang maintindihan natin. So, 1 Timoteo 3:15 apan kung malangan ako kini sulata mo ay magtudlo kanimo kung unsaon nato pagkinabuhi niya sa panimangay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi o ang sukaranan sa kamatuoran. Ang simbahan ang haligan suway ng katotohanan kasi siya ang mag-explain sa naisulat sa banal na kasulatan. Kasi mayroong mga mahirap na nakasulat dito. At yan ay pinayang na yan ni San Pedro na mayroon silang isinulat na mahirap intindihin na ang simbahan lang ang maka-explain. Hindi yung mga balokto, mga huwad na mga mangangaral tulad ng mga pastor. At inside na, 2 Pedro 3:16. Okay, itong sinabi. Kini mga butang nga among iyang isgutan sa tanan niyang mga sulat, may mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat nga gituis sa mga walay alamang. Imagine ha? Remember, may mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat nga gituis sa mga walay alamang. O sa mga matutuon sama sa ilang himo sa ubang bahin sa kasulatan o sa ingon, nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. So sino man ang mag-explain sa mahirap intindihin sa mga nakasulat sa banal na kasulatan?
Wala iba kundi ang simbahan. Kaya ang simbahan, ang suhay ng katotohanan. Kasi kung ano ang kaniyang i-explain patungkol sa naisulat, yan ay tama. At ito sa'yo mga kapatid, ha? Lahat ng pag-intindi ng simbahan sa pamagitan ng Santo Papa sa mga naisulat sa Biblia ay tama. Bakit? Kasi ang Santo Papa ay mayroong kapangyarihan. Mayroon pa talaga. Ating basahin mga kapatid. Hindi basta-basta ang simbahan, ang Iglesia Katolika. Ito ay Kingdom of God on earth. That is why ginagamit ni Kimuloy na ang iyang simbahan, Kingdom of God. Hindi squat niya ang nakasulat sa banal na kasulatan. So ang simbahan mga kapatid ay sa pamagitan ng Santo Papa ay hindi magkamali. At yan ang batayan bakit ang simbahan ay suhay ng katotohanan. San Mateo 16:19. Ito ang sinabi. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Remember ha? Case in the kingdom of heaven. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yunta, idili usab dito sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yunta, itugot usab dito sa langit. That is why ang simbahan is the pillar of truth. The church is the pillar of truth. So, paano natin mapaniwalaan ang mga sekta na ang Biblia ang batayan sa katotohanan? Na mayroon bang mahirap intindihin sa naisulatan? Sino ba ang mag-explain kung wala ang simbahan? So, yan, no? So, Bible alone is very wrong. Very wrong. Sila mismo ang nagsasabi na wrong sila. Kasi, ang kanilang mga pag-intindi o ipanangaral ay hindi mababasa sa banal na kasulatan. So, paano maging tama ang ilang sinasabi na Bible alone? Baluktot, no? Napakabaluktot. Ito ba? Okay. So, ito, no? Ito mga kapatid, mayroon tayong matutunan dito, no? Yung mga bago pa, no? So, sinasabi sa Jesus Miracle Crusade na ang kanilang grupo is an apostolic church. So, another na sa grupo na nangangkon na sila ang apostolic church. Ang question, paano sila maging apostolic church? At ang kanilang pag-angkin na sila ay apostolic church ay nagpapayag na sila ay Juan. Bakit? Kasi ipinayag na sa banal na kasulatan na mayroong mga tao na magsasabi na sila ay apostoles. So ating basahin yan, ha? So ang tunay na Christian religion ay apostolic. Yes, kasi ang unang pinuno ay si San Pedro. At si Pope Leo ay ika-267 na pinuno. So yan ang tunay na apostolic. So paano maging apostolic ang Jesus Miracle Crusade na wala man sinusundan na pinuno sa kanilang simbahan si Wilde Almeida. Ito si Wilde Almeida, namatay naman to. Yan. Damag lang tuntukan na to. Paano siya maging apostolic? Na wala man siyang sinusundan na pinuno sa kanilang grupo kasi siya ang founder. Apostolic, ang ibig sabihin ng apostolic ay ang pinuno ay mayroong sinusundan hanggang sa unang pinuno. Yan ang ibig sabihin sa apostolic. Na ang unang pinuno ay isang apostoles. Na wala iba kundi si San Pedro. So si William Almeida, sino ang sinusundan niya upang mapaniwalaan na sa kanilang grupo ay apostolic? Pero aking balikan, ha, ang sinasabi ni Almeida na sila ay apostolic ay nagpapayag lang na sila ay Juan. Aking basahin mga kapatid ang 2 Corinto 11:13 hanggang 14. Aking basahin, ha? Dito, no? Mayroon din tayo malalaman dito, no? 2 Corinto 11:13 hanggang 14. Napakalinaw na ipinayag dito na si Wilde Almeida ay Juan na mangangaral. 11. Kaya, ito. 13 hanggang 15.
Ito sila. Dili sila matuod nga mga apostoles sa 12. Padayunon mo pagbuhat ang gihimo ko karon aron dili makapanganda kadtong nagpaka-apostoles. Napakalinaw. Og makaingon nga nagbuhat sila sa samang paagi nga among gisunod. Dili sila matuod nga mga apostoles kundi mga mini nga makak may tungod sa ilang buhat ug nag-usab sa ilang kaugalingon aron mahisama gayod sa sila sa matuod nga mga apostoles ni Kristo. Apan kini dili katingad-an kay bisan si Satanas. Malinaw. Makausab sa iyang kaugalingon aron mahisama sa anghel, siya sa anghel sa kayag. Busa dili katingad-an kung ang iyang mga sulugoon makausab sa ilang kaugalingon aron mahisama sila sa mga sulugon sa katarong. So malinaw na mayroong mga huwad na mga apostoles. At dahil sa sinasabi ni Willie Almeida na ang ilang grupo ay apostolic, ibig sabihin sila ay isa sila sa sinasabi dito. Napakalinaw, no? So, kailangan tayong magbasa ng kasulatan, magsamba bawat linggo, no? Upang hindi tayo malihis sa katotohanan. Bila na baro ginubiangon, Brokres, kinsa man to tawhana nga miingon sa Ginoo nga kung unsay buhaton aron maluwas niya giingan nga dito siya nga ibaligya iya kantangan. Pwede ibaw namo nga imo listener unsay ngalan ato niya. Ay, okay, no? Unsay ngalan ato niya og taga asa pasensya. Ray Piñaranda also is watching, no? Magandang gabi, bro, no? So, kinsa man to tawanan nga miingon sa Ginoo kung unsay buhaton aron unsay ang buhaton aron maluwas ingnan lang dito nga ibaligya siya. I'm sorry. Okay, no? Ginoo, unsaon man aron ako maluwas. Kaya ibaligya ang imong katigayunan sa masahon. Kung sabi ka nga, ang batanon nga dato na, no? Ang batanon nga dato na. Pero wala hinganli din no? Wala hinganli din So, sa San Mateo 19, 16, Anton 24. Ito ang sinabi. Usa niya na kay gayon may minuol kang Hesus o nangutan na kaniya magtutudlo unsa may maayo kong buhaton ano badawat ko ang kinabuhing dayon. So nangutan na siya unsa man niya unsa iyang buhaton naron siya mas maluwas o makasulod sa gingalan sa Dios. Si Jesus mitubag ngano nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo. Usa kay maayo ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung muot ka musulod sa kinabuhi. Siya nangutana unsa mang suguha. Si Jesus mitubag ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak. Taurang imong amahan o ginahan o gigugmang imong isig katao ingon sa imong kaugalingon ang batanon mitubag gituman kung kining tanan unsa pa may kinahanglan kong buhaton unya og miingon si Jesus kaniya kung buot kang mahingpit lakaw og ibaligya ang tanan mong katigayunan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos o makabaton kag mga bahandi dito sa langit. Unya balik lang niya og sunod na nako sa pagkadungog din sa batanon milakaw siya og masulubon kay dato man siya kaayo. Unya mingon si Jesus sa iyang matinunan sultihan ko kamo nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Malisod kaayo busa pwede ko mapikingan 99% yun dili kasulod pero napay 1% kay wa man gyud maingog dili makasulod o dili ang gingon mas lisod kaayo, no? Malisod kaayo sa usa ka dato. So dili sa wala hinganli, no? Wala hinganli ang batanon nga nangutana unsay ngalan. Pero dili ta sa synonyms na ebanghelyo, no? Marcos 10:17-31 basig hinganlan dili, no? Marcos 10:17. Marcos 10:17. Okay. 17.
Wala gyapon ning ande, no? Wala gyapon ning ande sa skin sa ring unsay ngalan sa Batanon. Wala gyapon. So mo na ito mag-sis, no, nga wala ing ande unsay ngalan sa Batanon. Ang bahin sa Batanon nga nangutana atong mabasa sa San Mateo 19, 16 hangtod sa 22, no? So ito pa, taga-asa to siya. So wala gibutang consistent taga-asa, no? Unsang lugar na, pero sa lugar pagsulti ni Lord Jesus ani, tingali na siya sa Jerusalem, no? Sa Galilea di ay. Sa Galilea ni nga lugar, sister, no? Katong nangutana. Tapos ni Jesus makasulti ni mga butangan ni biya siya sa Galilea o miadto sa Judea. So may mong sa Judea o sa Galilea ang batan nga ang lugar ni dunay batanon nga nangutana. Pero kung kinsa wala inanli, no? Wala inanli, sis. So salamat sir, sister. Salamat sis sa imong pangutana. So patuloy tayo, no? Na patungkol sa ipinag-aral ng na ang GMCIM or Jesus Miracle Crusade International Ministry ay Apostolic Church. Ito ang kanilang claim, pero hindi nila mabigyang patotoo kasi fake sila. Paano maging tunay? Sa Manila lang maging apostolic? Sino ba ang tanong? Ito maraming mga pastor knockout dito. Yung mayroon dito parang feeling niya batid siya na kami ang tunay na iglesia ng Diyos kasi mababasa. Tanong, saan itinayo ang tunay na iglesia sa Diyos? Sagot niya, sa Jerusalem. Kamo maghang tinuod, unsang nito kami abot sa Pilipinas, aron masakop ka. Hindi, ito na. Singgit ng mga tao. Angkon-angkon na manay ka, tumaga, kano sa mi abot? Kasi Jerusalem man natukod ang tinuod ng iglesia sa Diyos. So, sakop bang ka sa iglesia sa Diyos ng gisgutan sa Biblia, unsang nang tuwi kami abot sa Pilipinas, aron mabautismohan ka. Dito na. Nahinay ng pangitag na plane. Nya, sa una ay kuhaan ko kayo, dito na ako na. Taka na magpangangkot. Sige ka patuto ko, di man ay kakabarong. Sa klase. Anak ko sa una, bigyan ng ginto na ko. Pero di medyo ko maminsonal, di medyo ko anak ka nang magbugal-bugal. Kumayan pala ng kauban na mong safe ni Nere sa panabo yung pastor, pas motor jack, lakon. Sala na, di binuang na kayo. No? Binuang na kayo. Tumutira yun ko. Nakakot ka, nakamo mo ito. Pero paano ka magkakamalo kung saan tuwing ka namin abot sa Pilipinas? Sa klase ka, yun noong ko. Sa klase. Mangdali ka sa mga Katoliko, nga mapasakop ninyo, kay kamoy tinoon, ruwa ka kabalo kung saan tuwing kami abot sa Pilipinas. Ang imong iglesia sa Diyos na natukod sa Jerusalem. Harap-harap yun, Ulit mo na luban, uwiya, Sila, pero ayaw, di kita mamisonal. Dili, yun. Paras mo na sa Ginoo, stricto kayo sa Lord Jesus. Stricto kung yun si Lord Jesus. Basta pagtulo na gani, stricto yun ang Ginoo. Atong basaw na, nga ang Ginoo, stricto yun na kayo siya. Atong basaw ng Roma 11:22. Unsay giingon sa Ginoo. Makita nato din ang pagkamaluluyon o pagka-stricto sa Diyos. Stricto siya na atong nangapukan apan maluluyon kanimo kung magpabilin ka sa iyang kaluoy. Diyan pa, ang sinabi ng Panginoong Isos, Juan 8:44. Ito ang sinabi ng Panginoong Isos. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mo ang yawa. Ubot kamo musunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Grabe, no? Mga anak kamo sa inyong amahan nga mo ang yawa. So ang Diyos is stricto. Kung dili kita mo bibi-bibi nila, pero never kita mamisonal. We always remember sa mga words ni St. Augustine, condemn the sin, but not the sinners. So yan mga kapatid, no, nga ang sinabi ng mga sikta na
GMCIM or Jesus Miracle Crusade International Ministry na sila ay apostolic, ito ay kasinungalingan o panliling lang lamang. Kasi paano sila maging apostolic? Ang tanong, kung kanilang membro magpunta sa plaza, kayo ba ay apostolic? Yes, apostolic sabi. Kailan yan dumating sa Pilipinas? Kailan dumating ang itinayo ng Panginoon Jesus dito sa Pilipinas upang makunik kayo na apostolic? Wala na. Pero tayo mga Katoliko, mayroon tayong history. Kailan dumating sa ibang bansa? Lahat ng bansa, kailan? China, 1400 kasi 13 plus at for example, 1301, that is 1400 already. So China 1400, sa Amerika 1500, sa Pilipinas may about 1600 kasi 1521 na. Sa Japan dumating 1600 kasi 1549. Sa ibang bansa pa, sa Spain maaga dumating doon ang Christian religion kasi si St. Paul mismo ang dumating sa bansang Spain. At ibig na, ang Spain ay isa sa mga bansa na nandyan na sa panahon ng ating Panginoong Hesus. At ibig sabihin mga kapatid na si San Pablo ang nag-Christianize sa bansang Spain. Ang Roma 15:24. Itong sinabi. Naglaw ako nga mahimo ko na kini karon, muhapit ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya o guman ako malipay sa pagpakiguban kaninyo sa makaliot, tabangi ako sa pag-adto dito. So si San Pablo ang nag-Christianize sa bansang Spain. So sa history, and even sa Church of Life of the Church, sa Life of the Church, ay nakalikod doon dyan na kailan dumating ang Catholic Church sa ibang bansa. At kung i-search natin sa Google, makita natin kailan dumating. So, ang sinasabi ng mga sikta na Jesus Miracle Crusade na sila apostolic, ang tanong isa lang. First, pasundon saan itinayo ang tunay na apostolic church? Siyempre, magsabi yan. At Jerusalem. Sinabi mo na kayo ang apostolic church. Kailan dumating sa Pilipinas ang apostolic church galing sa Jerusalem? Doon, ha? Lingkod na nag-gablin. No? Gita na nagsuok. Okay, ito ba? Ito ba ang ipinangaral ng GMCIM? So, each and every belief and or practice strictly adheres to Christ's teachings that can be found in the Scriptures. Isang kasinungalingan. No? Adheres to Christ's teaching that can be found in the Scripture. Ibig sabihin na para sa mga Miracle Crusade, ang mga pagtulunan o mga kalihukan makita lamang o masunod gayon diha sa mga gipanudlo ni Ginoong Hesus nga makita o naisulat diha sa banal na kasulatan. Totoo ba yan? Hindi. Bakit? Ating balik masa na marami pa ang ipinangaral ng Panginoong Hesus na hindi naisulat sa banal na kasulatan. Ating basahin mo no? Ang San Juan 21:25. Itong sinabi. So dito, malinaw na mas marami pa ang hindi naisulat kaya ikumpara sa naisulat. San Juan 21:25. Dagan pa kayong mga butang ng gibuhat ni Hesus o kung gisulat pang tanan, ang tuwa ko nga ang tibo, kasulat, kalibutan, dili kayo paigo nga kasudlan sa mga sinulat. So paano maging ang banal na kasulatan ang batayan sa mga ipinangaral ng Panginoong Hesus? Na malinaw ba na mayroon pang ipinangaral ang Panginoong Hesus na hindi nakasulat sa banal na kasulatan? Ito ba? GMCIM has set the King James Version as its official reference or official Bible. Buyan. Gabi pa kalimbungan ito sa Almeida, no? Nuwa naman ito sa kalimutan pero gabi pa kalimbungan. That's it. Ang King James Version ang official na Bible. Paano maging official?
Ang King James Version ay lumitaw lang noong 1611. Ang King James Version, mga kapatid, sa Biblia ay dahil lang ni King James na naging hari sa England na anak ni King Henry VIII na siyang founder sa Church of England. At ito'y itinayo noong 1536. Okay, balik ka na. Noong 1536, ang hari sa England na si King Henry VIII ay nais makighiwalay sa kanyang asawa dahil mayroon siyang ibang babae na nagustuhan. Ngunit ang Santo Papa ay hindi sangayon sa kanyang sinabi na makig-divorce siya. Kaya umalis siya at nagtayo siya ng grupo na pinangalanan niyang Church of England. Nang siya'y namatay, humalilis kanya ang kanyang anak na si King James. At si King James, at sa England, ang kanilang batas sa estado at sa reliyon, kung sino ang hari, ay siya rin ang pinuno sa kanilang sikta. Dahilan, si King James ay naging pinuno sa sikta na itinayo ng kanyang ama. At nang siya ay naging pinuno, sinabi niya na mag-translate tayo ng ating sariling translation mula sa banal na kasulatan. At nang matapos iyon, tinatawag, in honor of him, tinatawag ang kanilang salin na King James Version. So paano maging tama si William Almeida? Ang sinasabi pa niya, 66 books. Grabe, no? Pero dahil hindi sila makipag-dialogue, kaya hindi na-booking ang kanyang maling aral. Ang King James Version originally is 73 books. Kasi yan ay translation lang. Galing sa Biblia ng Simbang Katoliko na ang unang translation ay yung Vulgate noong 404. At dahil si Martin Luther ay umalis sa simbahan, kaya mayroon siyang Biblia at doon nagkuha sa ang grupo ni King Henry VIII. Kasi po naman si Martin Luther sa ni King Henry VIII. So, doon sila nagsalin. At ang King James Version ay composed of 73 books. At ito'y naging 66 books noon lang 1827 sa kanilang Council of All Protestants in USA. So paano maging tama ang King James Version na ito ay galing lang sa Biblia Katoliko at sa original ay 73 books, naging 66 books, noon lang 1827. Wala ka ng mga sikta. Mayroon na sila Katoliko man at nagtuon, Katoliko nagtuon, pautano ni mo. Yes. Tingnan mo, Pastor, may wala ka, Pastor, na King James Version mo itinoon. Kung sa tuwigan dahil na mong bigawas. Di mo tingong, Pastor. Sa una, tuga-tuga, makagingon ng King James may tinoon. Di magani ka kabalo, kanusa na himong Biblia ng inyong King James Version. Kanusa na bigawas. Piniguli na ako sa balay, kung na ako luya eh. Pero, sige magkatake sa Katoliko, yung pangutanon, hindi katubang. King James Version mo tinood, pero pangutanon, unsa man ito iga bigawas. Unsa man ito iga ng Biblia sa Katoliko, bigawas. Pangulita na yung Dublin, di na mo balik. No, di na mo balik. Mabalik niya. Mangita na lang din sa simple istoryahon dito sa Dublin. Mula yung mga... So, mali ang sinasabi ng GMCIM, no, na King James Version ang official na Bible. Mali yan. So, hindi yan mapaniwalaan, no? Kasi ang King James Version, tinatawag kasi yan King James Version kasi in honor of King James na siyang nag-utos kanyang mga membro na magsalin sa Biblia into English version. Pero hindi pa lumabas ang King James Version. Ang Simbang Katoliko ay mayroon ng English. Yung tinatawag na Douay Rheims na sinimula noong 1882 at natapos 1609. Tinatawag iyon na Douay Rheims kasi doon sa dalawang malalaking syudad sa France ginawa sa Douay at saka Rheims. Yan ay sa bansang Pransya. Kaya Douay Rheims version English.
So, paano maging tama sila? So, paano? Ating basahin natin mga kapatid, ha? Binabindal siya, okay, na. So, okay. So, yan, mga